Ozamis City ug Misamis Occidental ug sa tanan manigtan-aw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Maayong adlaw, kumusta? June 3, 2026 para sa pinakaulahing balitang asenso sa Ozamis sa segundo distrito sa Misamis Occidental. This is Ozamis Today. Kinsa ang musunod nga koronahan screening sa Miss Asenso Ozamis 2026 magsugod na. Kinayahan una, Representative Individual ng Hulo sa Mahinungdanong Natural Resources Committee meeting. Gikan sa Brigada Eskwela hangtod sa bagong trimester system, DepEd Ozamis naglihok alang sa dekalidad nga edukasyon. Gikan sa Lapok o Kalisod ngadto sa Kalambuan, mga residente sa Barangay Sinusa nagpasalamat sa nahuman nga road project. Pagkaon alang sa pamilya, paglaom alang sa kaugmaon, 716 ka mga benepisyaryo nakabenepisyo sa walang gutom program sa Dakbayan. Mga Vice Mayor sa Misamis Occidental nagpalig-on sa panaghiusa alang sa epektibong pangalagad. Gikan sa barangay paingon sa Dakbayan, Miss Asenso sa barangay level gidaig ni Konsyal Dinky Suiso. Sa police report, ito ang syabo nga mukabat og kapin 10,000 pesos na recover sa unang bypass operation sa Hunyo. 28 anyos nga technician na siko. Dazil modigson ng inyong tigbalitaan niya ang mga detalye. Kinsa ang musunod na koronahan na screening sa Miss Asenso Ozamis 2026 magsugod na ani ang report ni Leon Medallo. Usa sa mga highlights sa kasaulugan sa umabot nga 78th Charter Anniversary sa Dakbayan sa Ozamis o kapistahan sa Nuestra Señora de la Concepcion del Triunfo de la Cruz di migpangi karong Hulyo 16 ning tuiga, mao ang Search for Miss Asenso Ozamis 2026. Tungod dinhi ang kanunay Asenso Ozamis Administration ilalom sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Puentes nangandam na alang sa ipahigayong screening o pagpili sa 15 ka mga maanya nga mga kandidata sa 51 ka mga barangay sa Ozamis pinaagi sa Tourism Office. Kini ang ipabalo ni Michael Puentes, usa sa mga tourism staff sa maong buwatan nga karong umabot Hunyo 5 adlaw Biyernes ipahigayon ang maong screening nga didto sa ground floor kay Sano Ozamis Capital alauna ang takna sa kahaponon. Kini yang ipaabot Hunyo 1 unang Lunes sa bulan sa Hunyo atol sa flag raising ceremony nga gitambungan nila Vice Mayor Simplicia Bibinere, mga sakop sa City Council, mga empleyado sa lokal nga kagamhanan ug mga national agencies. A quick announcement from the City Tourism Office. Next month is we will be celebrating again the July 16th, 2026. That's for the celebration of the 78th Charter Anniversary and the feast of the Nuestra Señora de la Concepcion y del Triunfo de la Cruz di Magpangi. And there are lots of activities in the celebration, tentative activities. This will be finalized and will be posted into our official website. But for the meantime, it's sure that we will be having the Miss Asenso Ozamis 2026 and inviting you to witness the screening of the 51 candidates this coming June 5th, 2026, 1 p.m. dito sa ground floor sa Gaisano Capital, Ozamis City, dili sa South Wing sa ground floor. Sa pagkakaroon giandam na sa kanunay Asenso Administration ang mga kalihukan nga makahatag og kalingaw sa katawang Ozamis non og sa mga dumuduong alang sa kasaulugan sa 78th Charter Anniversary sa Dakbayan sa Ozamis og kapistahan sa Nuestra Señora de la Concepcion y del Triunfo de la Cruz di Migpangi. Alang sa Ozamis Today, ako si Leoncio Medallo.
Salamat Iyonsyo, kinaiyahan una. Representative Indy Waminal nangulo sa mahinungdanon nga Natural Resources Committee meeting. Ania ang maditalye. Atula sa baguhay lang meeting sa Committee on Natural Resources, nanguna si Asenso Pinoy Representative Attorney Henry Indy Waminal Jr. isip presiding officer samtang nagpadayon ang mahinungdanong deliberasyon sa committee. Isip presiding officer, gipangunahan ni Congressman Waminal ang mga diskusyon ug gisiguro ang hapsay nga pag-aprobar sa pipila ka mahinungdanong House bills lagip na ang mga lakang alang sa malungtarong pagdumala, pagpalambo, pagpreserbar ug pagpanalipod sa mga kalasangan ug forest lands sa tibok na sud aron maprotektahan ang kinaiyahan alang sa umaabot nga mga henerasyon. Gituki usab sa committee ang nagkadaiyang lokal nga mga balaod lakip ang House Bill number 5045 nga gi-author ni Lone District of Baguio Representative Attorney Mauricio G. Dumugan. Human sa taas nga diskusyon, ikauban ang mga representante sa Armed Forces of the Philippines ug sa pag-uyon sa mga inputs sa mga stakeholders ug proponents sa lokal nga giduso nga balaod, ang maong measure gi-refer ngadto sa Technical Working Group alang sa dugang nga pagtuon ug mas lalom nga deliberasyon. Niini, padayon gipakita ni Congressman Indy Waminal uban ang Asenso Pinoy ang iyang ligon nga pasalig sa pagpanalipod sa kinaiyahan ug sa pagpreserbar sa natural nga makahingwahaan alang sa umaabot nga mga henerasyon. Gikan sa Brigada Eskwela hangtod sa bagong trimester system, DepEd Ozamis ay naglihok alang sa dekalidad ng edukasyon. Atong dawaton ang report ni Angela Kirante. Padayon ang pagpanghandam sa Department of Education ken DepEd Schools Division of Ozamis alang sa umabot nga pagbukas sa klase para sa school year 2026-2027 samtang opisyal lang gisugdan ang National Schools Maintenance Week o Brigada Eskwela Lunes, Hunyo 1 ug matapos Hunyo 5, 2026. Sa interview sa local media kang OIC Schools Division Superintendent sa Ozamis City Division, Mr. Junicio Liwagon Jr., Hunyo 1, iyang gihatagan og update ang pagpangandam sa mga pampublikong tungaan sa Dakbayan, lakip na ang Brigada Eskwela, opening of classes, kasamtangang daro sa mga enrollees ug uban pang kalambuan. Matod pa ni OIC SDS Liwagon, dako ang papel sa Brigada Eskwela, isip pa nagtinambangay sa tanang stakeholders sama sa mga ginikanan, mga opisyal sa barangay, mga magtutudlo, estudyante, volunteers, private partners ug lokal nga panggamhanan aron maandam ang mga classrooms ug school facilities pinaagi sa pagpanalipod, pagpintal, pag-ayo sa gagmayng depekto ug pagsiguro nga andam ug luwas ang palibot sa mga kabatan-unan sa pagsugod sa klase. So daghang tang mga pagpangandam, pag-andam sa atong mga tulunghaan, sa atong mga rooms, atong ground, ang atong mga learning resources kanang atong mga tulunghaan na say makita nato nga napoy daghan nga mga improvements. So partner nato ang mga parents, ang LGU officials, mga barangay LGU officials, city officials ug uban pang mga sectors. Ipatinausab niya nga dili lamang kutob sa usa ka semana ang Brigada Eskwela, kundi magpadayon kini ubos sa Brigada Eskwela Plus nga naglangkob sa tibok school year. Kini nga National Schools Maintenance Week magsugod magini siya karong adlaw no, June 1 o matapos sa June 5. Pero kini nga programa Brigada Eskwela dili lang ni siya natapos sa usa ka semana kundi naapod tay gitawag nga Brigada Eskwela Plus nga naglangkob kini sa kinatibuk ang tuig. Ipahibalo usab ni OIC SDS Liwagon nga sa 58 ka mga eskwelahan sa dakbayan sa Ozamis, duha na lamang niini ang ongoing pa ang ilang paningkamot uban sa city government, provincial government ug congressional office aron hingpit na nga matapos ang perimeter fence sa maong duha ka mga tunghaan. Base usab sa ilang latest early registration alang sa elementary, junior high school ug senior high school, anaa pa sa kapin 5,000 ka mga estudyante ang narehistro. Apan sumala sa ilang nakuha nga record, gilauman sa DepEd Ozamis nga usaka pa kini ngadto sa kapin 13,000 o 14,000 ka mga estudyante, lakip na niini ang gikan sa mga pribadong eskwelahan. Dugang niyang gipahibalo, mao ang dakong transition sa Department of Education ngadto sa 3-term o trimester system sa basic education imbis sa naandang upat ka grading periods o quarters. Good karon nga tuig, school year 2026-2027, aduna nay 3 terms ang DepEd. So ang first term, i-compose na siya og 60 to 67 days.
So dapat wala mo yung mga disruptions ni anang days. First block. In between ana, after natay 10 days. So diha mo sulod ang mga contest, mga activities, o uban pa checking of paper, recording, computation of grades. Hantod mahuman ang paggama sa card o mga record sa bata. Mo proceed na pod ang next block, second block, 60 to 67 days gihapon. After sa second block, na po'y 10 days. Then third block na pod, din na po'y 10 days. So Dugang nga gipasabot ni STS Liwagon ang mga rason sa pag-implementar sa bagong sistema sa school calendar sa mga bata. gitan-aw sa DepEd, pinaagi sa mga pagtuon nga ang usa sa mga rason ng lesser or lower ang quality sa learning sa mga bata tungod kay kining apektado daw kuno ang contact time. While gi-welcome nato ang tanang activities sa barangay or sa city or other partner agencies nga na mga activities, so ato ging isiguro nga kanang contact time. Samtang nagaduol na ang pagbukas sa klase, gilauman sa DepEd Schools Division of Azamis nga pinaagi sa padayon nga panagtinambangay sa tanang sektor, brigada, eskwela ug bagong trimester system, mas mapalig-on pa ang kalidad sa edukasyon ug mas masiguro ang andam, luwas ug organisadong pag-abli sa school year 2026-2027 alang sa libuan ka mga estudyante sa Dakbayan. Alang sa Azamis Today, ako si Angela Mea Kirante. Salamat Mea. Gikan sa Lapok ug Kalisud ngadto sa Kalambuan, mga residente sa barangay Sinuza nagpasalamat sa nahuman nga road project. Ang good news na yung report. Ug wala gud si Ando na leader namo natong tanan diri. Di pa tingali mi maseminto, mawala na lang ko sa kalibutan. Mao kining emosyonal nga pahayag ni Nanay Lucia Opada, 74 anyos, purok president ug lumad nga residente sa Puruksay barangay Sinusa, Ozames City. Samtang iyang gihinumduman ang mga tuig nga ilang giantos tungod sa gubaon, batuon ug lapukon nga karsada. Guba gyud ma'am. Then dagko kayong bato gali ang uban ma'am. Tikalbong gud. Ulan. Oh, tinuod jud lisod pud kay sa ug mag-ulan perti yung lapok ka maabot sa eskwelahan. Kalapok-lapok gyud. Sukad sa pagkabata, nasinati na ni Nanay Lucia ang kalisud sa pagbiyahe. Matud pa niya, kaniadto mag-hike ra sila padulong sa eskwelahan ug usahay matikalbong pa sa dalan. Kung nag-ulan, moabot sila sa klase nga puno sa lapo. Ug bisan diyang aduna nay masakyan, dili gihapon malikayan ang untol-untol ug peligroso nga biyahe nga usahay hinungdan pa nga mapakog ang ulo sa mga pasahero. Apan karon lahi na ang kahimtang. Nalipay gyud mi kay ma'am, nagpasalamat pud mi sa Ginoo og labaw ni Ando ninyong tanan nga nagtabang namo nga mahimong inani ang among mga dalan. Congressman, daghang kaayong salamat sa mga tabang nimo namo diri sa Sinusa. Kami mapasalamaton kaayo nga wala gyud mi nimo kalimti. Gihatagan gyud mi nimo higayon nga ang among dalan maayo na kaayong pagdagan, labi na gyud sa mga naay service diri, di na sila maglisod ba ma'am. Salamat kaayo og labi na pud sa atong Ginoo og magampo pud kong hatagan pa si Congressman og taas nga kinabuhi kay aron makdaghan pang mga baryo, mga lungsod, mga siyudad nga matabangan niya ma'am. Mipaambit usab sa ilang makasinatian ang manggod ni Nanay Lucia nga si Sinusa, Barangay Ikagawad, Florsalia, Buktot, Lapis. Luoy kay mi sa una ma'am, ay ako nag-eskwela ko high school, tapos labi na hike mi. Kabatuan pa jud, labi nagmag-ulan, ang among sapatos kuan jud kayo. Nahinuman pa niya ang mga adlaw nga kinahanglan nilang magbaktas og layo aron makapalit og pagkaon ug makalabang sa baha aron makauli. Mag-hike mi naka-apil kay ko nga maglukdo mi og balde gikan ri peng mistabid adto mi nakayan kanang ulang nga binaldi ma'am muna among ibaligya sa una kato ganing nagpalit mig bugas sa tanggo pulo ka kilo ma'am akong grado ato mura og grade 6 nya gabaha ba na may mga suba pag tunob na ko ana sa bato ditso managdigyasos ang pulo ka kilo basa ko tama wagi na ko ibunda kay nagtanaw ko sa akong mama kay insiga mang matas kong mama bugas ko tanya unsa may mong kanon layo binanikig akong liog dito mi nagpuy sa ubos o niya layo be kay tulok kilometro man tingali mag-hike naluwas giluwas gyud akong bugas mang balag mabasa ko kay unsa may mong kanon ana Baraw pa may na ato mas nabalakat po yung mama kay sa bugas kaysa nimo. ligin tanaw siga gud yung mata dinahadlok ko kasab-an ko niya siya galukdop siya karton.
Ana liluoy kay kinabuhi sa una ma'am eh. Matod pa niya, dako kayo ang kausaban nga gidala sa maayong dalan sa ilang komunidad. Kabahin siyang anak nga nagtrabaho sa ospital sa Tangub karon, kini ang gipaambit ni Kagawad Florsalia. Para sa una nga manawag pa mo tabo pa mi ma, tabo ami kay dako kayong baha, magbaha man sa dito sa unahan. O di tabo na mo karon di na mi mo tabo. Samtang gipasalamatan usab ni Senuza punong barangay Jojo Bano ang Ginoo alang sa mga lider nga adunay lig-on og tin-aw nga pananaw alang sa kalambuan sa katawhan. Salamat jud kaayo sa ato ang mahal nga makagahom no, ang atong amahan nga gitagaan ta og mga lideres nga ligdong og sincero og naglantaw sa atong mga proyekto o naglantaw sa kaugmaon sa ato ang probinsya o labi na sa atong mga katawhan diri sa Distrito 2. Sumala niya, dili masukod ang kalipay sa mga residente sa nahuman nga road project nga dugay nilang gihulat ug gipangandoy. Karon sus kung moingon ta og gibati di nyo nato masukod ang atong kalipay no, tungod kay sa unang mga previous pa yung mga year. So makadungog jud ta usay pang-post na ganito sa media tungod kay ang atong kasada wa jud na taga ipagtagad no, makita gali sa una nga grabe jud kalisod nga ang ato andalan nga uban gali nga mabalintong na gani gumikan pod sa kalubak-lubak o dagko kayo nga mga kini ang bato. So karon grabe jud ang akong kalipay ngay wala na. So malipayo na jud kayo ang among katawhan nga na pahimuslan nila ang mao nga project. So dali na kayo ang pag-travel nila sa maong labi na sa tong dito sa Ubos sa coastal area kay dool dali na ko ang tumod o paghatod nila sa ilaha mga kuha o mga isda dito sa ato ang syudad. Tungod sa maayong karsada, mas dali na karon ang pagdala o pagpamaligya sa mga abot gikan sa kabay-bayunan. Ang mga kabataan mas ganahan ng mga eskwela tungod kay masayo na ang ilang pagbiyahe samtang makahimo na usab ang ilang maginikanan sa pagsuporta sa ilang edukasyon. Nagpasalamat yung dako ni Kong Ando og ni Governor Henry Waminal og ni Kong Indi og ni Mayor Norman Pintis nga naagyod ang sinusa gibutang gyud niya siyang kasing-kasing nagpromise mangguto silang kong og si Governor nga ang dalan no, salamat kayo kay naabot na gyud ang among gipaabot ninyo. Daghang kayong salamat nga unta mangayo mi nga kamo tagaan pa mong taas kinabuhis Ginoo nga daghan pang inyong matabangan dili lang kay ang barangay sinusa og daghan pang barangay. Walang paabot akong pasalamat no sa ato ang mga lideres sa province sa Misamis Occidental nga gipangaluhan sa ato ang the working governor Henry Waminal Sr. Sa ato ang congressman si Congressman Ando Waminal sa 2nd District o ilabi na yun sa ato ang sa Asinso Pinoy Party List si Congressman Andy Waminal Jr. O di po na to ikuan si ato ang lideres no sa ato ang siyudad sa Osamis si Mayor Attorney Sam Norman Pintis uban sa iyang mga kauban sa buhat sa iyang mga konsyal. Ang napatuman og nakampletong road project ni Congressman Ando Waminal nga nagserbisyo sa mga residente sa Purok 1 hangtod Purok 6 ug Purok 3 hangtod Purok 5 sa barangay Sinuza maoy usa ka konkretong pananglitan sa pagdala sa kalambuan ngadto bisan sa pinakalayo nga mga komunidad. Kay ang maayong dalan wala lamang nagpasayon sa pagbiyahe apan nagbukas usab og mas daghang oportunidad, mas lig-on nga panginabuhian, mas sayon nga pag-access sa edukasyon ug mas hayag nga kaugmaon alang sa matag pamilyang misamisno. Pagkaon alang sa pamilya, paglaom alang sa kaugmaon. 716 ka benepisyaryo naka-benepisyo sa walang gutom program sa Dakbayan. Ibalik alang sa Maritagya sa Leon Shumidalyo. Sa padayon nga paningkamot sa national government sa pagpakunhod sa kagutom o pagpalig-on sa nutrisyon, malampusong ipegayon ang lain usab nga hugna sa food redemption ubos sa walang gutom program sa Department of Social Welfare and Development DSWD pinaagi sa pag-abag sa City Social Welfare and Development CSWD Office nga gipanguluhan ni OIC Raji Gomez adlaw Martes, Hunyo 2 ning tuiga sa City Gymnasium Barangay Laman, Osamis City.
Sa interview kang Christine Relien, Project Development Officer 2 sa DSWD Field Office 10, gilauman nga naa sa 716 ka benepisyaryo gikan sa 51 ka barangay sa Dakbayan ang makapahimulos sa maong programa. Diin ang pagpili sa mga benepisyaryo niini gibase sa listahan nga gihatag sa nasyonal nga nagagikan sa listahan 3 sa DSWD survey nga gihimo pa niadtong tuig 2019 ug halos 7 na ka tuig ang milabay. Ang ato ang mga beneficiaries, ma'am, is from national. So, ang list is gikan sa listahanan 3 ni DSWD survey 2019 pa. So almost 7 years na gyud sa milabay nga survey. Ubos sa maong programa, ang matag benepisyaryo nakadawat og food packs nga nagkantidad og 3,000 pesos nga naglangkob sa Go, Grow o Glow Food Groups isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa gobyerno sa pagpalambo sa nutrisyon o pagtukod sa mas himsog og lig-on nga sambayanang Pilipino. Ang mga madawat sa atong mga beneficiaries is from the Go, Glow and Grow Foods Group. No, so wala gyud tay mga dilata and mga noodles para sa atong beneficiaries kay ato ang gisulong ang healthy nga sambayan ng Pilipino. Lakip sa mga nadawat sa mga benepisyaryo ubos sa Go, Grow o Glow Food Group sama sa 25 ka kilo nga bugas, manok, bulad, itlog, lamas, mga utanon ug prutas. Ang labing makapahinam og nakaanindot usab sa maong food redemption mao ang regular nga pagpatuman niini matag bulan sulod sa 36 ka bulan o 3 ka tuig. Ato ang mga food packs is every month gyud makadawat ang mga beneficiaries. No, so nindot kayo siya kay every month. Every last week of the month ang ato ang food redemption activity. So kada bulan sila magdawat, sir, sulod sa 36 months or 3 years. Ang usa lamang sa mga kondisyon nga gipangayo alang sa mga benepisyaryo mao ang ilang aktibong pagtambong sa monthly sessions sa ilang tagsa-tagsa ka barangay o pinaagi sa cluster aron mapalig-on ang ilang kahibalo sa hustong panglawas, nutrisyon ug mga pamaagi sa pagpausbaw sa pagkaproduktibo isip aktibong membro sa katilingban. Ang kondisyon sa atong program is usa ra gyud. So need lang yun nila mo attend og session every month. Kay kana nga session, nakalakip na diha or nakabutang na diha ang ato ang mission. Mission na to no is to make sambayan ng Pilipino productive and of course maedukar sila sa bahin sa nutrisyon. Tumong sa walang gutom program mao ang pagpakunod sa involuntary hunger o sa pagpalambo sa nutrisyon sa mga low-income households. Pinaagi sa paghatag og 3,000 pesos nga monthly food credit busa iyang giawhag ang tanang benepisyaryo sa ilang aktibong pagtambong sa monthly sessions isip pagpakita sa dakong importansya og suporta sa maong programa. Usa ra gyud ang gihangyo sa ato ang program under walang gutom program ni DSWD is please kanang attend lang gyud ta og session. So matag session nato every month, magpakita lang gyud ta og importansya sa atong program. Kay daghan kay nangandoy sa atong program, so ato ang tanan taga-agbili nga pagtagad. Kay dako pud na siyang katabang sa ato ang daily kanang living nato sa atong panginabuhian. Subay nini gipaabot sa mga benepisyaryo ang ilang dakong pagpasalamat sa maong programa kay sumala pa nila ang mga food packs nga ilang nadawat dako ng ikatabang sa ilang adlaw-adlaw nga konsumo o panginahanglanon. Salamat kay punda ko nga katabang ni sa mong kalisod. Naot lang ko nga kanang ilang nadawat karon nga ibutang na sunod nga dili na abusaran po. Ako kay tabang kay namo ni labi kay ako na lang isara sa among ama wa na koy pares. Then akong mga anak na asa mo. Salamat kayo nakasalba rin sa kape kayo ma'am. Nindot yung tabangan ma'am kay maka-recover tagamay ba. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat Leon siya mga busy mayoro sa Misamis Occidental nagpaligon sa panaghiusa alang sa epektibong pangalagad. Glenn Ray Roluna alang sa report.
Gitambungan ni Ozoma City Vice Mayor si Priscia Bibineri uban ang mga kauban ining Vice Mayors gikan sa nagkadiyang lungsod ug syudad ning probinsya ang quarterly meeting sa Asenso Vice Mayors League of the Philippines Misamis Occidental Chapter nagipaygayon sa Municipality of Concepcion. Mainito na sab nga gidawat ang buong kalihukan ni Vice Mayor Ronel Montipon og lokal nga mga gamhanan sa Concepcion ang mga delegado og partisipante gikan sa nagkanang local government units sa probinsya. Ang mga tigom nahimong higayon na aron niya mapalig-on ang kolaborasyon o panahiusa sa mga vice mayor sa Misamis Occidental. Pinaagi sa pag-inambitay og mga idea, programa ug best practices alang sa mas responsive nga liderato ug mas maayong serbisyo publiko alang sa katawhan. Gihisgutan usab panahon sa mga meeting ang kaminungdanon sa padayon nga pagtilabangay sa mga lokal nga mga lider aron nga mas mapadali ang implementasyon sa mga programa ug proyekto nga makatabang sa kalambuan sa matag komunidad sa probinsya. Ang lig-on nga panagiusa sa mga lider sama sa Vice Mayors League mao'y usa sa mga yawi aron nga mas mapalig-on ang lokal na pagamhanan ug mas mapaduol ang serbisyo ngadto sa katawhan. Ang Asenso Administration ubos liderato ni Governor Henry Asuminal padayon nga naghatag og bugod sa suporta sa mga lokal nga mga lider sa probinsya isip kabahin sa tumong nga mapadayon ang malinawon, progresibo ug responsableng pagamhanan sa Misamis Occidental. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluda. Salamat Glenn ay gikan sa barangay paingon sa Dakbayan Miss Asenso sa barangay level gidayeng ni Konsehala Dinky Suizo. Adon ni Disena alang sa report. Giila o gidayeg ni Ozamis City Council Committee on Tourism Chair Honorable Dinky Suizo ang pipila ka mga barangay sa Ozamis nga mihimo og inisyatiba alang sa padayong kampanya sa turismo partikular sa barangay level. Ini ang Barangay Tinago, Imbargo, Karangan ug Lamaan nga mihimo sa ilang search for Miss Tourism atol sa araw ng barangay gawa sa kapistahan sa patron kundiin siya ang usa sa mga nahimong hurado. Iyang gipasabot nga ang ingon niini nga aktibidad dili lang pagpaila sa tourism program sa barangay apan pagpakita usab sa kaanyag ug abilidad sa kabatan-unang kababayen-an ug mapadayunong pagpaasdang sa women empowerment. Kini sakat usab kayo gumikan kay magpasiugda ang Asenso Ozamis Administration sa Miss Asenso Ozamis diin ang matag barangay gidasig nga makapadala og representante alang sa ipahigayon nga screening og ang mapili niini mauna ang official candidate sa Miss Asenso Ozamis 2026 sa Hulyo. Being the chairman on Committee on Tourism, Madam Chair, I'd just like to commend and recognize the following barangays who successfully staged the search for Miss Tourism 2026. In these respective barangays, Madam Chair, like on May 1, Barangay Tinago, headed by SK Chairman Alforque and under Punong Barangay Fuentes. On May 14, Imbargo, headed by SK Chairman Ognamina and under Punong Barangay Elye. On May 16, Barangay Karangan, headed by SK Chairman Batumalaki under Punong Barangay Disina. And on May 24, Barangay Lamaan, under SK Chairman Judelia, headed by Punong Barangay Baol. These respected barangays, Madam Chair, not only boost their tourism aspect in staging the most anticipated Miss Tourism 2026 in Barangay, it also encourages and provides a platform to all our young teenagers for personal development, empowering and advancing advocacy for women. That is why we will be recognizing, acknowledging this barangay who really took the effort, extra effort, the time, as well as their available funds just to showcase the hidden talents and beauties of the different barangays who are residents of these respective barangays in our city. Thank you, Madam Chair. Alang sa Ozamis Today, Adoni Desena reporting.
Gituuhang shabu nga mokabat og kapin 10,000 pesos na recover sa unang buy-bust operation sa Hunyo. 28 anyos nga technician na sikop. Mibalik alang sa police report, si Leon Shumitalio. Sikop sa gilusan nga drug buy-bust operation sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit CDU sa Usami City Police Station kapin kung kulang alas 7:45 ang takna sa kagabion Hunyo 1 ning tuiga sa Purok 1 Barangay Kango Usami City ang usa ka 28 anyos nga lalaki nga naila sa alias Wilmar tungod sa pagkalambigit nini sa ginudahang illegal nga kalihukan sa druga. Ang mga operasyon gipangluhan ni Investigation Intelligence Officer Police Captain Alpi Sabadokya ubos sa direktang supervision ni OIC Chief of Police Police Major Agustin Araso uban sa iniusang koordinasyon sa Second Provincial Mobile Force Company, Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 10, Misamis Occidental Maritime Police Station, 102nd Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 10 o Provincial Intelligence Unit. Ang nasikop nga suspetsado giklasifikar isip SLI kon street level individual, usa ka technician nga dunay live-in partner og lumulupyo sa Purok Malinahon, Barangay Tinago ning Dakbayan. Na-recover gikan sa posisyon ni alias Wilmar atol sa pag-body search kaniya ang usa ka medium size og 5 kagagmayng sachet sa gituang illegal nga droga. Lakip na ang usa ka sachet nga napalit sa pusher buyer. Usa ka digital electronic tester di nasuta ang mga nasangpit nga droga, usa ka belt bag o 500 pesos nga buy-bust money. Ang kinatimok ang ibugaton sa mga nakumpiskang gituang illegal nga droga mikabat sa 1.5 gramos nga adunay standard drug price nga nagkantidad og 10,200 pesos. Ang gihimong pag-body search sa suspetsado ug ang pag-inventory sa mga nakuhang ebidensya gipahigayon uban ang presensya ni Barangay Kagawad Rini Espiga, representante sa Department of Justice ug mga sakop sa local media aron masiguro ang transparency o gusto nga pagmarking sa tanang nakumpiskang ebidensya. Sa pagkakaroon ana sa kustudiya sa Usami City Police Station si alias Wilmar, samtang yandam ang kaso nga ipasaka batok niya nga mao ang paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kini nga kalampusan sa unang adlaw sa pagtungtong sa bulan sa Hunyo nagtimaan sa padayon nga paningkamot og dedikasyon sa lokal nga kapulisan sa ilang kampanya batok sa illegal nga druga. Isip klarong pamatuod sa ilang walay puas nga aksyon sa pag-ila ug pagdakop sa mga individual nga nalambigit niini aron mapugngan ang bisan unsang matang sa kriminalidad sa syudad ug sa tibuok probinsya. Uban sa lig-on nga suporta sa kanunay asinso Usamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Fuentes ug sa kinitubok ang asinso administration. Padayon usab ang paningkamot sa nagkadaiyang law enforcement units alang sa mas epektibo nga pagpatuman sa mga nahiangayng balaod ug sa pagmintinar sa kalinaw, kahusay ug seguridad sa matag komunidad. Alang sa Usamis Today, ako si Yonsho Medalio. Salamat Elioncio, ang Usamis Today atod kanatong na serbisyo publiko sa kanunay asenso Usamis Administration. Pinaagi sa asenso Usamis News Channel, ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugong impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Wominal, Kong Ando Wominal, ug Asenso Usamis News Channel. And please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Yonsho Medalio, Adon Dibisena, June Porgatorio, Ares Carpia, Kema Tangaro, Macjul Malinis, Angela May Kerante, Mariana Lumapas, Xander Dalid, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Modixon, daghang salamat. Kanunay Asenso Usamis, Padayon Asenso Second District, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.